for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Good evening, everyone. Welcome to our Faith Book class. And once again, I'm Pastor Ricky Lorenzo of Canlubang Christian Congregation. And we will be reading in Revelation chapter 3, verse 14. And it says, "And to the angel of the church in Laodicea write, the word of the Amen, the faithful and true witness, the beginning of God's creation." May God bless His words. So, tonight, ang pag-aaralan po natin o ang ating titignan ay yung tatlong titulo ng Panginoong Yesus, three titles of Jesus that can be read in this particular verse. Ito po ay kung saan nasusulat sa Revelation ng kanyang nire-rebuke yung mga churches, no? At isa rito itong Laodicean church. Sabi nga ito raw church na ito ay parang church ng mga hindi mananampalataya, gano'n. Ewan ko paano nabuo yung church. But however, God loves the church dahil it is a part of His body, or it is His body, no? So He's really concerned about the churches. Ano man yung characteristic ng church, kaya concerned siya. At kaya niya siguro pinagsasabihan o nire-remind o nire-rebuke o pinapaalalahanan ang mga churches. Nowadays, no, nakikita naman natin napakaraming problematic church. May mga church na hindi natin maintindihan kung church ba talaga o ano ang purpose ng kanilang existing. Pero ang talaga pong topic natin dito ay yung mag-focus nga raw tayo sa pangalan o sa titulo ng Panginoong Yesus. At makikita natin dito na sinabi rito, the word of the Amen. So isa pala yun sa pangalan ng Panginoon o title niya, yung Amen. Kasi the words of the Amen, ang salita ng Amen. So pagkakaalap kasi natin, usually pag sinabing Amen, it is an expression of agreement, an expression of belief, and affirmation, di ba? Kapag tayo nananalangin, sasagot yung mga nakikinig o yung mga nagdadasal din, nag-agree tayo dun sa nagpe-pray, at sinasabi nating amen at ina-affirm natin, ano. So parang tayo nagpapatunay na ito'y matutugunan pagkat ito'y ating dinadangin sa pangalan ni Jesus. Pero dito mismo sasabi rito, the word of the Amen. Ang nagsasalita yung Amen ay persona. At ang personang ito, alam naman natin, ito ang Panginoong Yesus. Dahil ito, sabi nga, di ba, and to the angel of the church, o sa anghel ng simbahan, ibig sabihin, yung mga anghel na tuturing dito, yung mga pastor, o yung mga yung mga nagli-lead ng church, o yung messenger ng church, yung mga nagme-message sa church, di yung mga pastor, di ba? So tayong mga pastor pala, anghel tayo sa paningin ng Panginoon. And to the angel of the church in Laodicea write. Inutusan niya si John, o sa pangitain ni John, ito sinasabi sa kanya ng Panginoon, isulat mo ito sa mensahero o sa pastor ng Church of Laodicea. The word of the Amen. So ang Panginoon Jesus, siya pala ay Amen, no? Siya, pag sinasabi pala ng Amen ay it personify Christ. In 1 Corinthians chapter 1 verse 20 says, "For all the promise of God finds their yes in Him. That is why it is through Him that we utter our Amen to God for His glory." Sa lahat ng pangako ng Panginoon, makakasumpong tayo ng sagot ng oo dahil sa pamamagitan ni Kristo, no? Kaya nga sa pamamagitan niya, sinasabi nating Amen sa Panginoon o sa Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. So si Jesus ang Amen dito sa verse na binasa natin. And the second title of the Lord Jesus Christ is the faithful and true witness, no? Ang tapat at totoong saksi, no? Hindi yung saksi ni Jehovah o saksi ng balita, kundi kasi ang Panginoong Hesus ay tumatayong saksi ng Panginoong ng Ama sa langit para sa atin. Kumbaga,
Siya yung nagsasabi sa mga tao kung ano yung daratnan, o sa mga Kristiyano, kung ano yung daratnan mo sa kabilang buhay o sa kaharian ng Panginoon. So in that sense, Jesus is the faithful and true witness. Ang lahat ng kanyang sasabihin ay mapagkakatiwalaan at reliable because He is the faithful and true witness. Kaya nga diba sa John 14:6 sabi niya, I go to prepare a place for you. In my Father's house are many mansions. I am the way, the truth, and the life. In John 14:6, di ba? So siya yung katotohanan, siya yung buhay, siya yung daan. So pagkakatiwalaan natin si Jesus at reliable yung kanyang mga sinasabi at ito'y totoo, no? Dahil siya lang naman ang makapagpapatunay sa atin kung ano yung langit o ano yung kabilang buhay o ano yung kaharian ng Panginoon. Also in Revelation 19 verse 11 sabi, and I saw the heaven opened, and behold a white horse, and he that sat upon him was called faithful and true. So isa sa rin sa pangitain ni Apostle John, sabi niya nakita niyang bumukas yung langit at mayroong isang kabayong puti at ang nakasakay dito ay tinatawag na faithful and true. At alam naman natin, ang revelation ng Panginoong Hesus, ang revelation ay tungkol sa Panginoong Hesus sa kanyang muling pagbabalik, no? Yung natawag nating doctrine of eschatology of the last days. So nakaupo ron sa kabayong pababa mula sa langit ay tinatawag na faithful and true at walang iba kundi ang Panginoong Hesus. And lastly, sabi rito, the beginning of God's creation. Dito maraming nalilito, no? Yung sabing the beginning of God's creation, ang pagkakaintindi ng karamihan o ng ibang pananampalataya na si Jesus ay una sa mga nilalang ng Diyos Ama. No? Ibig sabihin, it reduced Jesus to a created being. Si Jesus ay naging creation na lang, hindi creator. Pero kung titignan po natin yung origin ng salitang beginning dito, it came from the word arche o arche o however you want to read it. A-R-C-H-E, arche. Ito yung pinagmula ng salitang architecture o archaeologies. Ang ibig sabihin ay origin o sa ibang translation naman, ruler. So, hindi siya yung created being na unang nilikha, kundi siya yung mismong manlilikha. No? Siya yung originator, siya yung ruler, siya yung architecture ng ating buhay o ng ating pananampalataya. So, wag nating i-reduce si Jesus na kagaya ng pananampalataya ng iba na siya ay nilikha lamang, no? Sabi, mighty lang siya, hindi siya almighty. Divine lang siya, banal lang siya, pero hindi siya yung may likha o hindi siya yung talagang Diyos. So marami po tayong alam ng mga religion na itinuturo ay si Jesus ay mas mababa kaysa sa Panginoon, sa Ama. At ngayon, anong sense na malaman natin itong mga titulo ng Panginoon na sinulat dito para i-encourage itong Church of Laodicea, no? At yung Church of Laodicea po kasi ay ito isang simbahan na punong-puno ng heresy and hypocrisy, no? Nag-exist lamang sila dahil mayaman sila at nagmamalaki nila yung kayamanang iyon dahil sila ay source ng ginto at meron silang natawag na aqueduct, yung daanan ng tubig underground, at ginawa nila ito para yung mga kalaban nilang bansa ay hindi maka-access dun sa tubig, sila lang ang makikinabang. Pero akala nila porque pinagpapala sila o mayaman sila, hindi nila nakikita yung kanilang karukhaan o yung kanilang kumbaga, ang tingin nila sa sarili nila mayaman, no?
Pero ang totoo nun, sila ay mga hipokrito at mga heresy. Bakit ba, ano bang concern ng Panginoon sa kanila, di ba? How, maski na ganun ang kanilang mga karakter at kanilang mga ugali, ay nais pa rin ng Panginoon na may maligtas dun sa simbahan na yon, no? Siguro kaya rin nasusulat ito hanggang ngayon, nababasa natin dahil rampant na rin ngayon yung mga heresy sa mga churches. Sa kasalukuyan, nakikita po natin na mayroong isang celebrity pastor na nag-express siya ng parang spirit of Marcionism. Yung Marcionism ay yung isang paniniwala nung araw, isang doktrina nung araw, na pinaniniwalaan niya si Hesukristo, pero yung totality o yung corporality ni Jesus ay hindi niya kinikilala. At yung God of the Old Testament para sa kanya ay hindi totoo o hindi mabuti, hindi kumbaga masama masama raw si Yahweh, ganun. So hindi man Marcionism ang tawag sa ngayon, no? Pero yung spirit of that theology nung araw ay parang umaabot sa ngayon. Kaya mahalaga po na malaman natin na ang Panginoon ay talagang siya ang originator, siya ang tagapagligtas, siya po ang manlilikha. At para alam natin na mapagkakatiwalaan natin at reliable yung kanyang mga sinasabi o yung kanyang mga patotoo. So yun po ang ating lesson for today, and I hope naging encouragement po sa atin, especially bilang isang iglesia, na tayo po ay huwag madaya ng mga ganitong katuruan, bagkus yung pangalan ng Panginoong Yesus ay siya pa rin mangibabaw sa ating pananampalataya, na siya ay tumutugon ng panalangin, o siya ang katugunan ng ating panalangin, siya yung ating amen, at siya ay pagkakatiwalaan, siya faithful and true witness. Reliable po ang lahat ng kanyang sasabihin, and in the end, siya po ang ating origin, siya ang lumikha sa atin. Pinakamahalaga siguro na malaman po natin, no, para sa Panginoon, para sa Diyos, parang andali niyang lumikha ng tao gamit ang kanyang mga kamay, no? Pero yung ginawa niyang pagpapakasakit, na kamay din niya ang naitaya, na ipako siya sa krus para tayo ay maligtas. So sa pagkakataong ito, nawa ay mas maunawaan natin na yung ginawang ni Jesus na pagpapakasakit, ito'y sa kanya nag-origin, yung kaligtasan natin. Hindi lang yung pagkakalikha sa atin, pati yung kanyang provision for our salvation ay sa kanya nagmula. So magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Pastor Ricky ng Kanlubang Christian Congregation.